Nitong mga nakaraang buwan, sobrang napadalas yung pagsasamgyup namin. Kaya lumaki rin tuloy yung budget namin sa pagkain. Kaya instead na magsamgyup, bumibili na lang kami ng pork or beef, tapos kami na lang yung nagluluto sa bahay. Nitong mga nakaraang linggo, puro ganitong cut ng pork na yung kinukuha namin. Napansin kasi namin na yung mga dati naming pork na binibili, yung mga malalaking hiwa, ang hirap at saka ang tagal niyang ma-defrost at saka medyo matagal din na maluto. Kaya instead, mga ganitong hiwa na lang yung ginagawa namin or binibili namin. At saka kapag nag-crave kami ng bacon, eto na rin yung ginagamit namin na substitute. Tapos, perfect din to kapag gusto nyo na mag-samgyup. Bago timplahan ang aking pork, gugupit-gupitin ko muna siya sa maliliit na hiwa, yung bite-sized, para madali na lang siyang kainin mamaya. At saka mas mabilis kasing lutuin kapag maliliit na yung hiwa niya, mas marami yung nagkakasya sa pan. So, syempre, optional ito. Kung gusto nyo na gayahin yung aking ginagawa, kayo ang bahala. Pero kung mas prefer ninyo na yung mahahabang strips ng pork, hindi naman kailangan. 500 grams ng pork nga pala yung piniprepare ko dito. Kapag bumibili kasi kami sa supermarket, pinapapack namin yung mga meat ng tagpa 500 grams. If, for example, bibili kami ng 3 kilo, sasabihin namin na ipack siya individually ng tagpa 500 grams para per day, isang plastic na lang yung kailangan naming i-defrost. Per day kasi nakaka-consume kami ng 500 grams to 750 grams ng meat. Depende pa yon sa kung ano yung ihahalo namin na kapares nung karne na yon. Para sa pampalasa, eto na, naglagay ako ng oyster sauce. 1 to 2 tablespoon yung pwede ninyong ihalo na oyster sauce kapag 500 grams ng pork yung gagamitin ninyo. Sa akin, tagwa 1 tablespoon ng oyster sauce at saka coco aminos lang yung pinaghalo ko kasi hindi ko gusto yung lasa na masyadong masos at saka na nangingibabaw yung lasa ng oyster sauce at saka coco aminos. Aside from that, naghalo rin ako ng 2 kalamansi, 2 pirasong kalamansi. So again, pwede nyong doblehin yan, 4 na kalamansi, tapos 2 tablespoon ng oyster sauce at coco aminos kung gusto niyo na mas malasa siya. Dati kasi, nung wala pa akong nabibilhan ng sugar-free oyster sauce, binababad ko lang yung ganito or binabrain ko lang yung ganito. Ibig sabihin, binababad ko lang siya sa tubig na merong asin. Kaya nasanay yung panlasa ko na very basic lang. Kaya nasanay rin ako na kapag nagmamarinate, konting-konti lang yung hinahalo ko. Kaya kayo na lang yung magtansya, ha? Aside from that, halo din ako ng black pepper at saka ng garlic powder. McCormick yung brand na binibili ko kasi yung other brands, kapag garlic powder, meron siyang mga halo-halo ng mga cornstarch, mga pampadagdag ng powder. Kaya yung McCormick lang yung pinaka-trusted na brand ko pagdating sa mga ganito. Pwede nyo nang iluto ito agad kung nagmamadali kayo, pero mas masarap kung iiwan nyo siya sa ref at least 10 minutes. Mas maganda pa nga kung iiwan nyo overnight para mas manuot yung lasa dun sa pork. Itong prepare ko na to, na marinate ko lang siya for 30 minutes. Tapos, iluluto na agad. Gumamit ako ng konting-konting coconut oil dahil itong pan namin medyo sunog-sunog na siya, 'di ba? Dapat pala kasi nilalagyan siya ng mantika, kahit konti lang daw para hindi nasusunog, kahit na non-stick siya. Kaya ayan, medyo sunog-sunog yung aking pan. Pero ganyan lang, iluluto nyo lang na usually, di ba, kapag nagsasamgyup sa isang hinihilera or pina-flat ng maayos yung mga pork sa pan, hindi po ako ganun kapasensyoso. Kaya ayan, inilagay ko na lang siya ng isang bagsakan dyan, tapos sabay-sabay ko silang iniluto. Kayo bahala, hindi nyo kailangan gayahin ito. Kung mahaba yung inyong pasensya, mas maganda. Gayahin nyo yung parang minsan nagsasamgyup na isa-isa pang nilalagay na flat sa pan yung mga pork. Pero for me, okay naman, nagwo-work naman, nagiging masarap pa rin naman siya. Ganyan yung prefer ko, yung medyo may mga part na may konting sunog-sunog. Pero hindi naman talaga sunog yan. Ano lang talaga, mabilis lang talagang mag-brown yung inilagay ko na coco aminos at saka oyster sauce. Kaya, ayan, perfect na yung luto for me. At bago kumain, magtitimpla muna ako ng kape. For me, perfect na kapares to Kaya lang medyo weird ako na magtimpla ng ganitong klase ng kape kasi dapat 250 ml ng water lang. Ako, hinahaluan ko siya ng napakaraming tubig. Kaya, ayan, nagdadagdag pa ako ng black
na powder na instant coffee para manamis-namis at saka medyo mapait yung aking kape. So ito na ang aming first meal. Yung sa akin, ipinares ko siya sa lettuce, tapos yung sa husband ko naman, ipinares niya sa itlog. At para mas masarap ang kain, hinahaluan ko siya ng ketchup. Sugar-free ketchup yung ginagamit ko dyan ha. Tapos yung orange naman, habanero hot sauce yan. Pure na habanero lang siya na puree, kaya maanghang na maanghang siya. Tapos wala kang malalasahan na ibang lasa. Kaya hinahalo ko siya dito sa ketchup na to kasi ay yung ketchup naman na yan malinamnam. Kaya perfect combination siya kapag kumakain ako ng karne. Ang simple lang ng meal na ito at sure pa ako sa mga ingredients na hinalo ko. At happy rin si Milo dahil meron din siyang share.